All right, welcome to my channel, Share Your Story, Ronnie Harville. And anyway, magandang pag-usapan ito. Sikat na entrepreneur and influencer na si Rosemar ay ninakawan na ng 1,339,953 pesos, 0.66 centavos. Well, this is not a joke. And this is the real story na panibago po at natulfo po talaga. Sikat na influencer social media sa Facebook. Hindi lang sa Facebook ay sa YouTube ay napatulfo po ang kanyang very close talagang sobra pa sa kapatid ang kanyang ipinagkatiwala. She give a full trust. Walang iba kundi sino? Si Itil. Wow. Okay, let's go. Ang ating pong, hindi na po nating pagtatagalin to. Grabe. Dahil alam nyo po kasi, ito'y andyan na ngayon sa Facebook. Talagang pinag-usapan ng karamihan. Kung kaya nais nyo pong bisitahan sa Facebook, mamaya, ito po. Well, bagong lahat yan, ay pakinggan mo natin po no, doon kay Senador Raffy Tulfo. Pugay sa inyo. And sa ating mga manggagawang Pinoy, magandang araw at dito po ako dahil recess pa rin po ang Senado. Kaya pag walang pasok doon, walang hearing, edi dito tayo para magbigay aksyon sa ating action center. Di po, may problema din po yung mga ibang kasamahan Yes po. ni Ethel. Kasi parang mas natatakot pa sila sa kanya kaysa sa inyo, kayo mismo nga may-ari. Kasi po sobrang bait ko po kasi sa kanila. Never po akong nagsigaw or nagmura or nagano po ng tauhan. Sila nung HR kasi for investigation siya. Kaso po ayun, di na po nakipag-meet po sa HR. Natakot po siguro. Siguro po ganun. Sige, kausapin natin si Chairman Pedro, si Sicar, Barangay Buho, Amadeo, Cavite City. Pinuntahan po ni Chairman yung bahay mismo ni Ethel para kunan siya ng reaction. Punong tiles. Next naman po is parang restaurant. 198,000 naman daw po sa loob ng 2 buwan. Is legit na scammer pala ito kung ganon. Tapos matagal na raw po nila akong kinokontak. Kaso, ang lagi ko po kasing minsan natatag, kunyari for example, for inquiry reply kay Ethel, ganyan-ganyan. Akala niya po is parang Bagay na binibenta nyo, bago lumabas ng warehouse o opisina, meron dapat clearance. May nagka-counter check. chine-check naman po nung guard. Kaso po parang minanduhan po kasi ni Ethel na okay na yung bayad na yan. Ito na paid na. Nagpapakita po siya kasi ng mga Gcash. Pero yun nga po, sa kanya po napupunta. Iyon ang pinakamas. Ayun. Well, grabe. Napatulfo. Narinig nyo kung ano po talagang, hay nako. But anyway, bakit ganon? No? Hindi natin isa. Kaya, yung driver pala ay kanyang yun. That is one of the evidence, no? Ay yung mga gamit, no? Hindi man talagang paunti-unti. Well, yan po. Bakit ba talagang ganito ang nangyari sa buhay? No, sa gitna ng kanilang kagandahan, parang sobra pa sa magkapatid. Well, ito po ang ebidensya. Sa GCash, alam nyo kasi napagandang GCash pag nag-send po ng pira. Anyway, hindi ko po na-introduce ang GCash. No? Wala pong sponsor dito ang GCash. Anyway, ito po ang ginamit nilang GCash. Well, yung transaction, yung payment, na instead dapat yung payment na mga, yan po, na mga customer ay dapat diretso no, sa bank account, pero dito po diretso sa GCash account ni Ethel. Well, yan po nakakalungkot. Kasi alam nyo, napakadaling gamitin ang GCash. Kaya po, maganda. Yan po ang mga ebidensya. No? Yan. Nakikita nyo mga ebidensya na yan. Na paano po talagang grabe. No, saan ba yun? Sorry. Okay. Yan po at talagang mga ebidensya na ipresenta po ni Rosemar na sikat, napakagandang babae
napakabait. Ibinigay niya po ang kanyang trust kay Ethel. Pero anong nangyari po sa kanya? No, at binilog po ang kanyang, I don't know what will happen. Anyway, they are very close po talaga. Papakita natin mamaya sa mga sitwasyon na yon na nangyari po. That is 1,339,000 and 953 pesos point 56 centavos po. Well, yan po at ang mga evidence na instead pumasok po sa bank account sa GCash ni na si Rosmar na isang influencer, na isang negosyante. Pero ano nangyari kay Ethel po? Ayan po mga evidence. Pinapakita po yan. Actually, maliit lang po yan kay Rosmar ang pirang yan. Napakaraming pira yan eh. Marami po siyang tinutulungan. If you go po sa kanyang Facebook account po, ay talagang matulungin po siya. Napakabait po. No, napakabait at marami po siyang natutulungan sa ganda niya at maganda rin po ang kanyang kalooban. I think this is very perfect woman. Swerte po ng kanyang husband. Wow. At yan po ang naging problema. Actually si Rosmar ay isa pong sikat na influencer nga sabi ko, at ang kanyang mga kaibigan makita mo puro mga artista din eh. Kulang na lang sa kanya mag-artista ito pero wala siyang hilig sa pag-artista eh. No, si Rosemary Tan na talagang napakagandang babae, mabait pa. So, matulungin pa. No, bisitahan niyo po ang kanyang Facebook account, Rosemary Tan. Ano pa yung mahirap i-bigkas eh. Ito pong isa niya pa is Rosmar din po. Rosmar Facebook sa kanyang Facebook account. Well, yan po at ito po ang mga sitwasyon na bakit napaka very close nila. Ang kanila pong yan ang pangyayari ngayon sa Facebook. Talagang ito na. Humingi po ng kapatawaran si Ethel sa kay Rosmar na siya'y patawarin. Pero ano nangyari po ay talaga naman. Well, ganyan po talaga no sa mga sitwasyon na hirap po talaga. Well, balikan po natin. Ito po no ang magkano ba 'yon? Yan si Ethel. Ito po. Ito po ang natangay sa kanya. Wait lang ha. So, ibig sabihin, ipinakita po ni Rosmar itong magkano po ang ninakaw sa kanya. That is 1,339,953 pesos point 56 centavos. So, nakita natin kung ano po kahit po si Rosmar ay pinakita niya how is she so sweet or yung trust po talaga. Ibig sabihin, no, ipinagkatiwala po ni Rosmar ang kanyang negosyo po kay Ethel. So kaya, pero ang nakakalungkot ay nauwi lamang po sa wala at kay Senador Tolfo po. Well, yan po si Ethel at panibagong post niya yan po. Well, ito po ang kanyang mga post kanina. Forgiveness is the purest form of love. It takes courage to apologize, but even more strength to forgive. Oh! Grabe, no? Siguro alam niya kung paano pakilitiin si Rosmar, ang kanyang amo. Pero sorry na lang, na-loss mo po. Hindi mo po pinabigyang halaga yung trust na ibinigay po ni Rosmar sa iyo. Sabi pa dito ni Ethel, opo, ako nga si Fraser Queen. Sana huwag nyo naman damay pamilya ko po. Ako na lang. Yun po. Sana na nga naman, no? Huwag na idamay ang kanyang pamilya. Well, sabi pa dito, Son, malalaman, sabi pa ni Ethel, Son, malalaman nyo rin ang buong katotohanan. Pangako, sa ngayon, tahimik lang muna ako. Wow ha, parang mayroong parang may kahulugan ito No, hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang pagsasalita. Pero abangan natin ito. Abangan natin itong istorya na ito. Okay. Well, ano pa?
Sabi pa ni Itel, sobrang pagod na yung utak ko na pipressure ako sa lahat ng bagay. And the saddest thing is wala man lang akong magawa para gumaan lahat. Oh no. Kawawa naman, pero wala tayong magawa. Ginawa mo eh. Pero sabi niya pa, sorry na po Ma'am Rosemar. Humingi po siya ng tawad sa kanyang amo. Pero maibabalik pa ang trust, maibabalik pa ang kapatawaran. Although, para sa akin, sabi nga iba, maliit na pira lang yan kay Rosemar. Maraming pira yan. Yung 1.4 million na yan, or 1.3, no? Million na, maliit lang bagay na yan kay Rosemar. Maraming pira yan. Alam mo, milyon-milyon na pumapasok yan, no, sa isang araw. Pero ito, ang 1.3, hindi po biglaan na ninakaw yan ni Itel. Paunti-unti, pero siguro, dahil hindi napapansin, panipabayaan, na ipon, lumaki ng lumaki ito. Kaya humingi ng, kita nyo naman, no, na post ni Itel na talagang, they are very sweet po talaga. At yan po ang kanyang mga mensahe. Pero ang mensahe naman, no, nag-comment ang mga nagbabasa kanya, wow, grabe. Pero sa masagot si Itel, ang tapang. Ang tapang, grabe. Well, they are very close. Pero sinayang mo, napakasayang talaga, Itel, yung trust na ibinigay ng iyong amo na napakagandang babae, napakabait, no, at talagang ibinigay na po sa kanyang trust, ikaw pong pinagkatiwalaan ng kanyang negosyo. Ano pa nangyayari? Hindi ko maintindihan. No, siguro pinapasahod ka naman siguro ng tama, no, ng iyong amo kung bakit, di ba? Okay. Well, yan po at kanyang very closeness. Pero sabi po ni Rosemar, sobrang hilo ako kagabi. She was posted October 14 po ito, di ba? Sobrang hilo ako kagabi, ang hirap tanggapin na 1.4 million ang pumasok na GCash sa transaction history niya. Bukod pa yung cash payments. Hindi lang pala 1.3, no? Abot siguro mahigit ito 1.4 kasi alam nyo, according to kay Rosemar, kasi wala namang record yung cash eh. Pero itong GCash talagang malulocate yan eh, no, sa GCash sa history, no. Kaya yung kagandahan po sa GCash, malulocate po talaga kung sino talagang kung anong mga history at talagang malalaman talaga kung sino ang kumukuha, nagnanakaw na yung pera. So, kaya pala ito, tapos puro casino. Alam pala ni Rosemar na kakasino na pala siya. So, ibig sabihin talaga naging addict si Itel sa casino. Wow, naalala ko tuloy ang mga engineer sa DPWH na milyon-milyong pera talagang pinatalo doon sa casino. Ano ba ang mayroon sa casino? Hindi ko maintindihan bakit maraming naging addict sa casino. Well, sila makakasagot yan. Diba? So, pero this is very true. Ang nangyayari sa buhay ng tao. Ito pong sinasabi talaga natin, for the love of money is the root of all evil. Hindi masama ang pera po, na maganda nga marami tayong pera. Pero pag minahal mo ng pera, itulad ng ginawa po ni Itel, binaliwala niyang trust, no, sa kanyang amo, na pinagkatiwala ng kanyang amo sa kanya. No? Dahil po sa pagmamahal sa pera, wala na siyang pakialam. Sorry, Itel, but it's very true. Sana'y mapatawad ka ng iyong amo. Maliit lang pira sa amo mo. Maraming pira yan. No? Ang araw-araw, milyon-milyon ang pira niyan na pumapasok sa kanya. Pero yung ano lang yan eh. Pero siyempre, naipon, maabot sa 1.3, no? 1.4. Sa bawat transaction. Yan po mga evidence niyan. Ni Rosemar sa'yo. Yan. Kita mo na post pa ni Rosemar na ano kayo ka-close, no? Dalawa. Then, pinakita niya ang kagandahan ni Rosemar. Biruin mo, binigay sa iyo ang trust at nawalan po ng 1,339,953 pesos, 0.56 centavos. Ninakaw mo lang, maliban po yon sa mga wala pang record na yung cash, di ba? Kaya madali talaga, napakaganda talaga ng GCash, no? Napakagandang gamitin siya. Anyway, hindi po tayo sponsor ng GCash, But anyway,
ito pong istorya na makukuha po talaga natin. May makukuha po talaga tayo, di ba? So, atin pong tingnan lagi at alalahanin kung ano po talaga kabuti no, ng mga tao sa atin at huwag po natin silang baliwalain. No, dahil lang po sa pagmamahal sa pira ay bumaligtad po tayo at baliwala na po sila sa atin. No, napakalaking bagay na sana itong ipinagkatiwala no, ni Rosemar kay Ethel. Just imagine, wow. But it's good for us to have a learning. Naging example ito na huwag tayong gumawa ng mga ganito pag ang mga taong nagtiwala sa atin, ibinigay po sa atin yung trust or somebody give us a trust. So please don't abuse it, no, because this is a very important to those people that give us a trust. So anyway, I hope we learn and something this share story and sana'y maging aral ito sa atin. Well, again, this is your story, Ronnie Harbel. At kung if it does not subscribe my channel, please subscribe my channel and please click the notification bell that to updated my new video or live streaming or or premiere that will notify you. Okay, and don't forget to like and comment the comment section that we're gonna help each other or to support each other. Again, thank you so much for the support that you give it to us, to me, amen. So thank you and see you again the next video. Bye bye. See you again.